Ang kahabaan ng kalsadang ito ng Datu Udin Sinsuat papasok sa puso ng Maguindanao ay kilalang ambush zone. Nagsimula ang lahat sa motorcade rally. Daang-daang supporters ni Datu Ampatuan ang hinakot papunta sa Parang mula Cotabato City. Sumunod ang aming eyewitness team. Bago pa man namin marating ang munisipyo ng Parang, may nauna na sa amin, naunang tablahin ng mga bala. Tatlo ang patay, di pa matansya kung ilan ang sugatan. Karamihay mga bata pa, nadamay sa pag-aambush daw kay Datu Ampatuan. Dito sa Cotabato Regional and Medical Center, sinugod ang mga biktima. Ano po ba yung nasa kasama kanina sa ambush? Ano na yan? Sa ward na ito, luha ang ina ang sumalubong sa akin. Mahirap mang intindihin ang mga katagang binitiwan niya. Ramdam ko ang sakit ng sugat at dalamhati niya sa pagkawala ng kanyang anak. Walang dikwentro doon, sila lang nagpare doon, walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban? Sinong binabaril nila? Yung mga sibilyan doon sa amin. Sa kabilang kama, nakita ko ang isang batang putikan. Nang siya'y tanungin ko, pawang mga hikbi lang ang isinagot sa akin. Sambon sila, nag-sambon. Magkambak ako. Alam niya. Mga ko pa magkanaang matuwa. Narinig niya. Nabatrang niya. Maya-maya'y humagulgol na ang munting anghel. Di ko na rin mapigilan ang pagbagsak ng aking luha. Animoy, kinukurot ang aking puso. Abu ang kanyang pangalan. Di siya tumitigil sa kaiiyak. Yung pala'y hinahanap niya ang kanyang nasawing ina. Dito sa loob ng emergency room, naabutan ko ang sugatan niyang ama. Masakar yun. Kaya wala man silang kalaban doon. Kami ang mga sibilan binabaril nila. Nino, sinong bumaril sa inyo? Ay yung mga tawa ni Kuan. Datu Andal. Dito nakaupo. Si Datu. Datu Andal. Ngunit iba naman ang bersyon ng mga military escorts ni Datu Andal Ampatuan. Inambush daw sila. Dala namin doon, meron kami nakita na mga tao na sa itaas, medyo nakasibilyan lang, hindi naka-uniforme. Pagkatapos sa baba, may nakita akong dalawa. Pagkakita ko sa dalawa, sabi ko parang delikado. Sabay putok ang RPG. Sabay din snipe dito. Snipe yung matanda. Mayroon din nakaposisyon doon sa medyo mga 300 meters. Important ang baril. Doon sa talaga yung isa dyan. Wala man tao doon. Kaya doon mga kami sa taas. Ang bahay namin doon sa taas. Mga sobra siguro mga 200 at 200 meters sa highway. Ang mga putok ng kalaban ay tinapatan din nila ng kanilang M14. Ibinaba si Datu Ampatuan sa sasakyan at binanatan ng husto ang kalaban. Pinaulanan daw sila ng bala ng kalaban. Milagrong maituturing dahil ligtas ang lahat sa kanila, liban na lamang sa maliit na sugat sa kamay na tinamo ng kanilang kasamahan. Nabasag ito? Kapansin-pansin ang tama ng bala sa bahaging ito na dapat imbis na papasok ay tila palabas pa ang pagkakabaluktot ng yero. Bagamat nawasak ang mga bintana, tila mga daplis lang ang tama na inabot ng sasakyan mula sa mga rumaratsyadang bala. Meron talaga, ambos talaga. Meron talaga. Hindi naman makumpirma ng militar kung sino ang tunay na target ng sinasabing ambush. Ang target daw ho, ang sabi sa amin ni Governor Ampatuan, siya daw ho ang target. Yun, hindi namin alam yon dahil we were concentrating sa movement namin. Napasali lang kami na
napunta lang sa area yung convoy ng military. Sabi nila sila raw ang target. Nagkataong dumaan lang ang sasakyan ni na Ampatuan. Nakapagdududang pareho silang nagsasabing sila ang biktima. 3 buhay ang nalagas, 2 rito'y mga bata pa. Kaya ginaalsa ko pang yung asawa ko. Bago pa akong natamaan ito. Natamaan ka? Oo, naalsa ko yung asawa ko. Kasama mo asawa mo? Oo, ginaalsa ko ba? Kaya natamaan din sa ulo. Ang asawa mo? Oo, pero nagtawag pa ako sa'yo. Sabi ko, tama na, sabi ko. Kaya natamaan na yung asawa ko. Tapos binaril pa kami. Nasaan si Abu? Sa kalsada siya po. Nagtinda sila ng gulay. Nagtitinda ng gulay? Oo, doon sila binaril sa kalsada, highway. Lahat ang nagbaril sa amin. Kilala ko rin taga Ampatuan, taga Magalim ako. Kaya medyo pa ko. Hindi ko alam ba? Hindi ko alam anong nangyari sa akin. Ayon sa initial investigation ng Commission on Human Rights Region 12, ang nasabing insidente ay hindi ambush kundi malinaw na matinding kapabayaan ng mga tauhan ni Ampatuan. Ambush me ang sabi ng iba. Pangkaraniwan na ang ganitong kaso sa Maguindanao. Bago pa man kami dumating dito, may mahigit sa 3 pagkamatay na ang naiulat na election crime related. Si Ludovico Boy Banaga, isang political aide ni Governor Candao at local coordinator ni Senatoriable Dong Puno, ay itinumba ng 4 na tama ng bala sa ulo. Meron siyang dala-dala, isang bag na vegetable. Sumakay siya ng motor niya, sama yung driver niya, umuwi sila. Tapos yung doon na sa sa crime scene, doon na yung motor nakaabang doon. 2 yung nakasakay. Sabi nila, nasiraan lang kami. Maghiram ng tolls. Pero nakita yan yung nakatutok na yung baril. Sa kanya? Oo. Kaya sinabihan niya yung driver na, sibat, wala tayong tolls. Pero tamaan na siya, hulog na sa motor. Sa kalsadang kinasadlakan ng lupaypay na katawan ni Boy, ilang metro lamang ang layo sa kanilang bahay at bukid, tanging ang krus na lamang na ito ang nagsisilbing palatandaan ng karumal-dumal niyang sinapit. Bago pa man ang araw ng kanyang pagkamatay, ilang beses daw na inimbita si Boy sa isang pagtitipon ng kalaban ni Governor Candao na si Dato Ampatuan. Anong hinala niyo? Bakit siya pinatay? Ang isang anggulo talaga dyan na malaki, politika talaga. Alam na natin kasi sa ngayon, mabigat talaga yung kalaban ni Governor Candao. Yan talaga ang isang namin. Banaga? Meron mo ba kayong kinalaman doon sa pagkamatay niya? Sino po si Bong Banaga? Sino po si Bong Banaga? Hindi ko alam yun. Hindi niyo alam. Paano niya hindi makilala na ilang taon niya sila nagkakilala? Kasi yung anak niya si Saul, lahat ng anak niya kilala yan si Kuya Boy. At saka yung anak niya na mayor ngayon Gatupiang, naging budigero yan ng budiga namin kasi ginawang warehouse yan ng NFA. Siya nagpaaral, nagpagdidipamensya yung anak ko na yan. Masakit para sa ina ni Boy ang sariwain ang sinapit ng kanyang anak dahil bala rin ang tumubos sa buhay ng kanyang asawa. Sakit talaga ang nangyari sa anak ko. Hindi bali sa asawa ko kaya isang bala lang yun eh. Pero sa kanya masakit masyado. Tulad ng kaso sa ambush sa Dato Odin Sinsuat, tila mabagal pa rin ang daloy ng hustisya. Panalangin muna ang maaaring maiaalay nila sa kanilang kapatid. Dito sa Maguindano, every election may namamatay na. Ang tao kasi dito hindi masyadong mahilig makipagdiskurso, makipagdiskasan. Minsan kasi pag naisip nilang gawin isang bagay, ginagawa nila na hindi na sila nakikipagkwentuhan. Minsan madaling mapikon yung Maguindanao. Nakakalungkot na sa ganitong sitwasyon, tila ang mga wala pang kamuang-muang ang naipit ng bala ng iringan ng mga may kapangyarihan. Sabi niyo you want to upgrade politics. Yes. To what level? To the level that all these violent tendencies of politicians here, will no longer happen because we have seen so much violence here in Maguindanao, and I think it's about time that politicians realize that the problems of our province cannot be solved by violence.